Guys, kung si Ginebra coach Tim Cone ang tatanungin, ayaw na raw niyang magkaroon pa ng Game 7. Sa pahayag na ito, mababakas ang intensyon ng Ginebra na tapusin na bukas ang semifinal series. Ayaw na ng American coach na bigyan ng pagkakataon ng Meralco dahil alam daw niyang magiging mapanganib na kalaban ang mga ito. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, dalawang sunod na pinadapa ng Ginebra ang Meralco sa kanilang best of 7 semifinal series kaya hawak ngayon ng Gin Kings ang momentum. Against the wall na ang likod ng Bolts at kung gusto nilang manatiling buhay ay dapat silang makahanap ng solusyon sa magandang nilalaro ng mga mag-alak. Bukas isang determinadong kupuna ng Ginebra ang sasagupa sa Meralco, buo ang intensyong lagutin na ang hininga ng tropang kuryente. Sabi ng mga fans kung hindi raw sana nauna ang yabang ni Anjo Karam noong Game 5, baka raw nagtuloy-tuloy ang magandang laro ng Meralco. Nakarma raw si Karam dahil inangasan ang kupunang hindi sumusuko hanggang sa huling segundo ng laban. Anyway, inaasahan ng coaching staff ng Ginebra na all out ang Meralco sa kanilang laro bukas at asahan din na isasagad naman ng Gin Kings ang pressure sa tropang kuryente na naglalarong ang nasa isip ay hindi na sila pwedeng magkamali. Parang may hawak na twice to beat advantage ngayon ang Ginebra laban sa Bolts dahil nga lamang ang Gin Kings sa series 3-2. Manalo man ang Bolts sa Game 6 ay haharapin pa ulit nila ang Gin Kings sa Game 7. Ngunit nauna nang sinabi ng Ginebra mentor na ayaw na raw nilang paubutin sa Game 7 ang laban. Sa salita nga ng American coach, magiging napakasaya raw niya kung hindi na niya makikita ang mga Batanggenyo fans. Kung sakali kasi na magkakaroon ng Game 7 ay nakatakdang ganapin iyon sa FBJ Sports Arena sa San Jose, Batangas. Maalalang nung nakaraang conference ay naglaro na rin doon ang Ginebra kung saan ay natalo sila sa Phoenix Fuel Masters. Hindi naman sa namamahiin si Coach Tim Cone. Sinabi niyang handa raw naman ang Ginebra sakaling makakahirit ng Game 7 ng Meralco. Pero hanggat maaari, gusto na niyang tapusin sa Game 6 ang semifinal series nila sa Bolts dahil habang nagtatagal ang bakbakan nila ng tropang kuryente ay nadadagdagan din ang araw ng pahinga ng SMB team na nauna nang kinuha ang isang upuan sa final seat. May 22 pa ay kumukuyakoy at nagpapahinga na ang Beermen matapos isweep ang rain or shine. Lalong lumalaki ang advantage ng mga bataan ni George Gallen kung sino man ang kanilang makakalaban sa finals. Fresh na fresh ang legs ng kanilang mga player samantalang pagod sa mahabang bakbakan ang kanilang makakalaban. Walang duda, napakaganda ng performance ni Christian Standhardinger. Although sa mga interview ay ayaw niyang kuhanin ang full credit, hindi maitatangging siya ngayon ang puso't kaluluwa ng Ginebra. Kung di dahil sa Phil German center forward, ibang team ngayon ang nasa semis. Matagal-tagal ding nag-struggle si Scottie Thompson. Sa Game 4 lang naramdaman ang former MVP at doon ay umiscore siya ng 15 points. Pero the rest, in terms of scoring, very minimal ang kanyang kontribusyon. Ganun man, sa ibang department ay ramdam naman ang effort ni Scottie Thompson. Kahit mas maliit kaysa kay Alin Maliksi, siya ang responsable kung paano nabawasan ang produksyon ng Meralco shooting guard sa Games 4 and 5. Sina Japet Aguilar, Maverick Ahanmisi at Stanley Pringle ang nagpo-provide ng kailangang suporta kay Standhardinger para sa Ginebra. At nitong huli lumutang ang leadership ni L.A. Tenorio sa court nang sorpresa siyang ilagay ni Coach Tim Cone sa starting unit ng Ginebra. Nang mag-struggle ang Gin Kings sa Games 2 and 3, naisip daw ni Coach Tim Cone na kailangan ng kanyang team ang presence ng kanyang mga veterano. Dalawang magkasunod na panalo nga ang iminarka ng mga bataan ni Coach Tim Cone mula nang gumamit siya ng tatlong guards combination sa katauhan ni na Scottie Thompson, L.A. Tenorio at Stanley Pringle o kaya naman ay si Maverick Ahanmisi. At sa shaded area nakasuporta sina Christian Standhardinger at Japet Aguilar kung misay si Ralph. 6'4" si Ralph kaya ginagamit siyang tres bukod sa outside shooter din ito.
Tulad ng nauna ng sinabi ni Christian Standhardinger, isa sa mga susi upang matalo nila sa Game 6 ang Meralco ay kailangang maaga nilang ma-check sina Chris Newsome at Cliff Hodge. At idadagdag na natin sina Alin Maliksi at Bong Quinto. Ang apat na ito lang ang nakikita nating makapagbibigay ng resistance sa Hinebra. The rest, very minimal na ang maiaambag ng mga ito sa kanilang kupunan. At hayaan na lang yung mga nagkukunwaring kamag-anak ni Michael Jordan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out and salamat sa iyo, Affectionate Alligator. Salamat sa panunood, idol. Shout out din sa iyo, Lian Cabrillo. Shout out, idol. Sa iyo rin, Romeo Avenue Gloria, dyan sa Bohol. Sa iyo rin, Simeon Blanca Flor Jr. Shout out, idol. Maraming salamat. Deng Villena. Shout out din sa iyo, idol. Sa iyo rin, Reynalyn Tasio and Edu Paustino. Herminia Balingit. Yes, ang galing ng Hinebra natin. Nauna ang yabang ng Meralco. Elsa Estropegan. Shout out sa iyo, idol. Sa iyo rin, Dorothy Agulan, makahinebra rin ito. At sa iyo, Estrella Mercurio, tawa ka ng tawa, masaya ka. At si Aris Girl, huwag naman, mainit pag nag-brown out. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.